Hello mga ka-farm breed, magandang hapon po. May nagtatanong, ka-farm breed, paano ko ba pe-presyohan yung aking bibe? Paano ba mag-presyo nito? Ayan mga ka-farm breed, yun ang susubukan nating sagutin base sa ating experience. Kalimitan kasi ka-farm breed, ang presyo niyan nagbe-base minsan sa dalawa, yung per kilo at yung per piraso, yung per appearance kung tinatawag. Depende sa lugar ninyo yung ka-farm breed. Kung marami sa inyo puro per kilo, depende sa'yo kung yun susundin mo. O depende naman kung ikaw ang masusunod, ang tawag doon yung per appearance, per piraso. Explain ko muna dun sa per piraso. Saka na lang yung per kilo. Sa per piraso kasi ka-farm breed, ang pagpepresyo niyan, depende yan sa binigay mo sa bibe. Binigay mong pagkain, kung anong mga feeds yun, kung magkano. Depende kung anong vitamins, magkano vitamins din ang halaga. Siyempre, andun din yung pagod mo. Idadagdag mo sa presyo yan ka-farm breed. Aalagaan mo ng mula day old, aalagaan mo hanggang 5 to 7 months, ibebenta mo. Siyempre, ibenta mo lang yung bibe. Yung presyo lang ng bibe. Siyempre, dadagdagan mo. Dadagdag mo din yung pagod mo ka-farm breed. So, yun yung per appearance na sinasabi ko, yung per pirasong bentahan. Sa day old, ang presyo niyan ka-farm breed ay 50. Kalimitan, pag umabot siya ng 1 linggo, ang presyo niyan ay nagiging 60. Bakit? Kasi kalimitan yon ay gumagamit ng yung iba ng ilaw. Binubukod nila yung bibi nila, yung mga sisiw, tapos mini-maintenance nila ng vitamins at saka mga feeds. Yun, isa rin sa magandang bilhin ng mga customer yon. Kasi alam nila na malusog na yung mga bibi at saka less mortality rate. Ano ba yung less mortality rate? Yun yung bilang ng namamatay ng mga inakay ng mga sisiw. Kung mamamatay pa ba to, meron pa bang mamamatay pag binili ko? Ganun na ba kalakas to? Kaya yun yung reason. Kaya pag nag 1 week na sila, ay iba na yung presyo, kalimitan nagiging 60 na o 65 hanggang 70. Kasi pinalakas na sila bago sila ibenta o bago i-out. Malalakas na yung resistensya compare sa day old. Sa day old kasi, yung bibili, siya na yung bahalang mag-build up ng resistensya ng mga bibe. So, yun ang presyohan niya. Tapos, sa mga malalaki naman, yung ready to breed na mga inahin, nagre-range po yan ng 400 to 500. Magandang klase na po yun. Sa mga barako naman, nagre-range naman sila ng 600 to 700. Ayun. Depende rin po yan sa appearance sila kung anong magugustuhan ng customer. Kahit ang presyo mo naman ay 700, pero yung post mo naman, o kaya yung picture na pinapakita mo, puro putik yung bibe, tapos bakat-bakat na yung katawan, parang ang payat na, hindi pa rin yan bibilin ka-farm breed. Pero ito magandang advice dyan ka-farm breed. Kung magpipresyo ka, mas maganda, mag-experiment ka, itotal mo yung binili mong mga feed sa loob ng 1 month. Kung ibebenta mo pag day old. Ayun. Total mo yung feeds, tapos i-divide mo. Kung 10 sila, divide mo sa 10. Yun yung pinuhunan mo. Tapos, top up ka na lang ng additional na pagod mo doon. Yun, ganon. Ako, nag-experiment din ako ng 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Tinotal ko kung magkano yung kinain nila. Hindi sila uubra sa per kilong presyo. Kasi nga, mababa sa per kilo. So, mataas yung naging puhunan natin. Dahil nag-feeds tayo, nag-vitamins tayo, andyan din syempre, napagod tayo. Biro mo, papakain ka umaga, hapon. Iba, umaga, tanghali, hapon. O mas nakakapagod yun. So, nasa sa iyang ka-farm breed dun sa mga nagtatanong kung paano mo pepresyohan yung bibi mo. Ikaw nakakaalam kung magkano ginastos mo simula day old hanggang sa lumaki sila. Tapos, kung ibebenta mo sila ng malaki na. Ayun. So, ayun po. Sana nasagot ko ng maayos na nakapag-advise ng medyo maayos-ayos ka-farm breed, makatulong sa ibang nagpipresyo dyan. Saka na natin itatapik yung bentahan ng per kilo. So ngayon, doon muna tayo sa per appearance. So yun, sana nasagot din mga ka-farm breed. Hanggang sa muli, salamat po.